Mga kapuso, may tanong ako. Kumusta po kayo? Oh. Yan. Sa dami po na nangyayari sa paligid, hindi ba iwasang maapektuhan at ma-stress tayo, hindi ba? Lalo na sa mga balita, mga nako. Yes. Pero ingat po ha, dahil baka ang stress na nararanasan ninyo maging cause of anxiety o yung mga anxiety attack na Iba naman yan. tinatawag. Iba yung anxiety. Gaya po nitong viral video na nakita online. Paalala mga kapuso, sensitibong video po ang mapapanood ninyo. Sa video po makikita ang isang babae na biglang namanhid ang katawan at nahirapang huminga. Siya po si Alicia Maika Galela ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Alicia po diagnosed with severe anxiety and severe depression. Ano nga ba ito at paano ito nakaapekto sa ating kalusugan? Yan ang ikukonsulta natin ngayong umaga dito sa UH Clinic. And this morning, live natin makakasama si Alicia Maika para ikwento ang mga nangyari sa video na inyong napanood. Good morning sa iyo, Good morning. Maika. Good morning po. Hi! Halika. Maika nga ba o Nika? Maika po. Maika, come Maika, join us. Join us. Morning po. Kamusta ka naman this morning? Okay lang. Alika dito ka, harap ka doon. Para, Ayan. Para makita ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Ayan, Maika, kailan ba nangyari yung nakita natin sa video? At ano ba nangyari doon? Yung second attack ko po was in February po. Yung nakita Tapos, namin na yun was second attack. Opo, second attack Ever po. sa buong buhay mo? Opo, yung first attack ko po last year po ng June. Mhm. Pero yan po ay working lang po ako noon. Parang feeling ko naman po kalmado ako pero bigla po ako inatake. Without warning, parang bigla na lang siyang... Opo. So wala kang iniisip na malalim, gano'n? Wala po. Working po ako noon. So, I was gonna ask kung madalas mo nararanasan, pero actually, pangalawang beses. Opo, pero nakalimang episodes na po ako. Nakalima na. Okay. Kapag na-experience mo siya, Maika, ano usually yung ginagawa? Paano ka nagko-cope? Ano yung ginagawa? Nung first po kasi wala pa po akong idea kung paano i-manage yung attacks, yung episode. So, ang sabi lang po sa akin ng doctor ko, ng psychiatrist ko po, Have a seat muna dito. Sige, upo ka dito. Yan. Sakto, may doktor kami dito. Yan. Ano sabi sa psychiatrist mo? Sorry, you were saying? ang sabi po sa akin ng psychiatrist ko is pag nagtitrigger na po yung episodes ko or ina-anxiety attack po ako, inom na po ako nung gamot na binigay niya sa akin. Pero kagaya nun, walang warning eh, di ba? Halimbawa, yun, nagtatrabaho ka, kalmado ka, wala ka namang iniisip, and then boom, Yeah. biglang mamamanhid ka na. Functioning po ako mula umaga hanggang gabi po. And imagine kung yung mga tao na who hadn't seen a doctor, or kunwari first time na experience, wala pa silang gamot. Wala pala silang matitake pa, di ba? And mapapanic everyone Mike, around them. pakidescribe nga yung nararamdaman at nangyayari sa katawan mo habang inaatake ka ng Ang anxiety. first po na Yes, Dex? Yes, go ahead. Ang first po na nararamdaman ko is naninikip po yung dibdib ko. Okay. Hanggang sa mamamanhid na po yung paa ko, paangat po, hanggang yung ulo ko po, namamanhid po, pati po yung loob ng tiyan ko, hanggang sa mahirapan na po ako huminga. Naku, parang ano na siya. Oo. Yan. Anyway, Maika, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. At para sagutin ang mga tanong natin tungkol sa anxiety, makakasama natin ngayong umaga ang President ng Philippine Psychiatric Association, Dr. Joan May Perez Ripariat. Good morning! Good morning, Doc. Good morning to everyone. Doc. Good morning, Maika. Ayan. Doc, nakita natin sa video yung nangyari kay Maika, naka-experience po siya ng anxiety attack. Yes. Para mas maunawaan ng mga manonood ngayon, pwede niyo hubang ipaliwanag ano ho ba yung anxiety? Yes, ang anxiety, like yung nangyari kay Maika, no? Ito ay isang type of mental health concern kung saan nagkakaroon ng labis, yung extreme na mga symptoms ng anxiety or yung pagkakabalisa, pag-alala, worry, very intense and Yung very mga dinescribe extreme. po niyang nangyayari sa katawan Yes, niya. kasi it can Very manifest typical yun ng anxiety attack. Attack yun. Kasi nagmamanifest din siya physically. Ang worry kasi natin nasa brain, but Yes. ang manifestation niya pwedeng through physical. Like yung attacks, pag sinabing anxiety attack, pwede talaga siyang, it can come na walang kahit walang iniisip, di ba? Like Ayan, sinabi ni nangyari Maika. sa kanya. Yes, very biglaan. Tapos nagkakaroon ng palpitations, mabilis ang tibok ng puso, nahirapan huminga. Yung para bang feeling mo parang masusuka ka, hindi mo maintindihan. Right. Parang yung tiyan mo, parang may mga butterflies, Yes. or parang kang maghihimatay, pagpapawisan ka ng malagkit. Ganun ba yung nangyari sa'yo, Maika? Ganun siya. So, and ang ano siya is sometimes, paulit-ulit talaga siya na kaya kailangan mas ma-seek ng help kasi
early intervention pa rin is very important. Kasi imagine kung kunwari nagmamaneho ka, noong Yes, mga panahon kaya yun, nga tapos eh. bigla Yes. kang inatake na ganyan pala, sobra siyang delikado. Yes. Doc, ibig ba sabihin nun, kunwari, wala siyang iniisip na masama or worrisome nung time na yun? Is it sa back ng mind niya? Yes, oo. Maaari talaga yon. Kaya in talk therapy na ginagawa namin sa clinic, which is psychotherapy siya, no, clinically, ay tinitingnan natin saan nanggagaling yung Oo, anxiety eh. ni Micah. For Oo. example, ano nga ba yung mga, pwedeng unconscious kasi siya. Yes. Ano ba yung worry? Or pwedeng nangyayari din talaga. Kasi pag sinabing anxiety, there is that feeling na wala tayong control sa mga nangyayari ngayon. So be it sa trabaho ba ni Micah, sa kanyang relationships, family, finances, usually yun kasi yung mga nakikita natin na clear na mga stressors. Oo. But sometimes at the back of our heads or unconsciously, may mga iba pa tayong mga pinagdadaanan na siguro hindi pa aware si Micah at this point. Right. Paano ba masasabi yung nararanasan ng isang tao kung stress lang ba siya o anxiety na? Pag sinabi natin na stress, a bit of stress, konting stress is good ha, kasi it will push us na Yeah, pumasok helps you ng perform. Oo, helps us perform sa work, no? Like si Micah. But kung anxiety na, ito ay, pag sinabing anxiety disorder, like yung sinabi kanina na severe anxiety, meron na siyang impact sa kanyang functionality, sa kanyang performance, sa kanyang trabaho. For example, nakaka-cause na ng late tardiness sa trabaho, hindi na nakafocus, kasi pag anxiety, pag nag-worry, syempre hirap tayong mag-concentrate. Right. Focus, attention span natin mabilis, decision making, pwedeng affected yon. Tapos pag anxiety, aside from the decline na sa performance sa trabaho, kung students naman academics, medyo nahihirapan sila, may interpersonal problems din, no? So nakaka-affect siya sa mga gampanin natin sa buhay. Yes, yung mga pang-araw-araw natin, mga Pang-araw-araw. kailangang i-perform, Accomplish. Na roles. i-fulfill na duties. Oo, yes, correct. oo. So nagkakaroon na ng concern doon kasi Right. naapektuhan na siya. Micah, baka may gusto ko itanong kay Doc. Ask ko lang po Yes. sana, Doc, if yung meds lang ba yung makakatulong para totally mawala yung anxiety and depression? Hindi. Kasi isa lang yon. Part lang siya sa treatment plan ng isang doctor. No? So, tinatawag namin dito na biopsychosocial spiritual approach lagi. So, it's Holistic. Multifaceted, holistic. oo. Yes, holistic siya. So, aside sa medication na mag-address dun sa biological, na bumabagsak na level of serotonin, may imbalances doon. Psychologically, tinuturuan namin ng mga halimbawa, no, coping strategies na healthy. Like for example, like yung nangyari kay Micah, pag ano yan, tinuturuan namin ng mga meditation, relaxation techniques, mga deep breathing is very good sana, no, na Right. ma-practice ni Micah. Yung inhale slowly through the nose, tapos exhale. Kasi ang purpose ito, scientifically, is to boost, no? Tataas niya yung level of oxygen sa brain para bumagsak yung mga adrenaline or epinephrine, cortisol na mataas pag tayo ay nasa in a state of distress or anxiety. And then, social is very important. Support system, Micah, is very important. Yung sa video may kasama ka, yun yung Friend po. friend mo. family friend Parang po. support system yun. Opo. Pero tumutulong sa'yo. ang mas kampante po ako dun sa hipag ko. Pag siya po yung nakasama kasi hindi po siya natataranta. Okay. So yun, Doc, ang maganda din, tips for the people who are around the Yes. person na may Yes. anxiety. Anong pwede nilang Is it- gawin? Anong hindi nila dapat gawin? Or is it Yeah. is it important na i-open up mo ito, i-reveal mo sa mga tao na sa paligid Yeah. mo para makapag-react Yes, sila foremost. accordingly? Yes, ang always payo namin is you are never alone. So mas maganda kung meron tayong mga trusted na individuals Right. or friends or family members na pwede natin kausapin para we don't feel na tayo ay nag-iisa. And of course, yung mga tips kanina na sinabing don'ts is yung ginagawa sa noon na brown bag. Yung doon ka hindi na ginagawa yun ngayon kasi baliktad kasi mas lalong mas lalong nagko-cause siya ng anxiety or tanicogen kasi siya with the accumulation of carbon dioxide. So deep breathing ang tinuturo and kung comfortable si Micah, help is always available. So mas maganda reach out kasi nandito naman kami to help everyone na may mga pinagdadaanan ng mga mental health concerns. Doc, bukod sa nabanggit nyo, pwede rin magawing exercise para makatulong. Yan, yung mga sinasabi nyo, Yes. breathing exercises. Ano pa kaya? Ano pa mga usual Yes. coping mechanisms ang Na sinasuggest healthy. niyo? Oo. Yes, yan, yan. healthy. Number one is to take care of herself talaga, Micah. So, physically, get enough rest and sleep. Kasi pag sleep deprived tayo, Nako, Totoo oo, yan. lalong Yes. bagsak talaga yung bagsak lahat. disposition mo eh, no? Maapektuhan talaga yung brain.
function. yeah. Kailangan i-protect ni Micah ang kanyang brain function. Yes, Lalo na yes. siya, no? Marami siyang gampanin sa buhay. So, sleep and eat nutritious na food. Usually, rich in mga sources of serotonin. Kasi yun yung iniinom ng medicine. Ay mga fruits and vegetables. Fish is also a rich source of serotonin. Ganon. Exercise to boost the level of endorphins. Right. Yun yung happy Feel-good hormones. hormones. Yes. Yeah. Oo. Kung kinakailangan, skip ni Micah yung mga elevator, walking. Oo, And then, engage sa mga coping, sa mga hobbies mo, Micah, na nakakapagpasaya, nakakapag-boost ng mood like plants or painting, any form of expression. Yes. Kasi sometimes kung okay din yon na mag-isa si Micah na wala siyang nakakausap, but kailangan na express niya ang kanyang emotion through healthy ways. Like yung iba painting, through music, through journaling is very good. Pwede, ang dami pwede. Keep yourself engaged. Pero I think Yes. best piece of advice, Mars, yung ilagi mong tandaan, you are never alone. Absolutely. At may nagmamahal sa'yo at laging susuporta sa'yo. Yes. Micah, maraming salamat Thank you, for sharing your Micah. story. Doc, thank you very much. Thank you, Yan. Micah. Ang iba pa mga usaping pangkalusugan, ikukonsulta natin yan dito sa ating UH Clinic. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,